January 25, 2024, unang isinagawa ang Maisog Rally sa Davao City. Dito nagbitaw ng mga maanghang na salita ang mga Duterte laban sa administrasyon ni Marcos Jr. Sa nasabing rally, nakita ng mga Pilipino na mayroon pa silang masasandalan at boses sa panahon na tila bulag, pipi at bingi ang kasalukuyang administrasyon sa mga problema ng bansa. Matapos ito ay sunod-sunod na ang ginawang Maisog Rally na diniluhan ng libu-libong Pilipino. February 25 sa Cebu City at ang pinakahuli nito ay sa Tagum, Davao del Norte. Pero hindi kagaya ng mga naunang rally, naging mahirap para sa mga taga Davao del Norte na isagawa ang rally dahil bago pa man magsimula, pinatawan na ng suspensyon ng gobernador dahil sa pagpayag nito na magkaroon ng rally sa lugar. Ngayong April 28, 2024, araw ng linggo, muli na namang aarangkada ang Maisog Peace Rally. Ngunit sa pagkakataong ito, gaganapin ang rally sa Bustos, Bulacan. Ito ang kinumpirma ng Transparency, Accountability, Peace and Security or TAPS Coalition. Ang nasabing grupo ay binubuo ng iba't ibang sektor gaya ng mga magsasaka at mga mangingisda, grupo ng mga tsuper, religious groups at Muslim sector. Ayon kay Verdel de los Santos, chairman ng Bulacan Defend the Flag, kilos ang pagbabago na pinahirapan sila na makakuha ng permit para sa Maisog Rally. Sinikap po namin na magkaroon ng schedule. Even ang national organizer kasama po namin na makipag-usap sa mga LGU. At akala po namin okay na dahil na-pencil na yung schedule. Pero nagtataka po kami every time na bibigyan po kami ng bagong schedule, after few days, binabawi. Dahil mahirap makakuha ng permit sa mga LGU, lumapit sila sa private sector. Nag-shift po kami ulit. Tiningnan ulit namin yung Batas Pambansa 880. Ang sabi po doon, kapag private property yung pagdadausan ng rally, hindi na po kailangan ng permit, pero kailangan po i-inform ang local government. Ang problema, maging ang private sector na kanilang nilalapitan ay tinatakot. Huwag lang ituloy ang Maisog Rally. The whole of March, hanap po kami ng private place para lang maidaos. Ngayon po, nagtataka po kami noong una bakit nasa private na may pumigil pa rin. Ngayon, humanap po kami ng venue ngayon. Pangalawang private property. Nakipag-coordinate po kami ulit sa LGU, sa Provincial Police Office, para muling ipaalam na tuloy na po yung peace rally natin. April 19 po yun sa pagkakatanda ko, 2 o'clock ng hapon. Ngayon, ilang oras lang po, nung ting araw na yon, tumatawag po yung may-ari ng property. At ang sabi po, mayroong dalawang SUV na pumunta, may 3 lalaki po na naka-black jacket, parang office jacket siya, at nakabaligtad yung ID. At ang sabi po, huwag payagang idaos ang Maisog Rally dun sa property nila. Kung gusto man nila idaos yung Maisog Rally, huwag sa Bulacan. Baka magaya sa governor ng Davao. Sa ngayon ay maayos na ang lahat at kasado na ang Maisog Rally sa Bulacan dahil mayroong galing sa private sector na nagpahiram sa kanila ng venue. Sa kabila nito, hindi natatakot ang mga taga Bulacan sa mga ginagawang panggigipit ng mga nasa kapangyarihan. Ako po hindi takot, makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Gusto ko lang maging malinaw ito sa ating lahat at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon dyan sa telebisyon. Na tayo po ay hindi galit kay BBM. Tayo po ay narito upang sabihin natin sa kanya kung ano ang mga bagay na hindi natin nagugustuhan sa kanyang pamamalakad. Kaya ako sa lahat, mga kasama, nakahanda ako. Sa pag-uusap pa lang namin kahapon, baka malagay ka sa alanganan, so be it. Huwag ako'y mamatay para sa kalayaan ng ating mga magsasaka, so be it.